Good morning sa inyong lahat na naman, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So, nandito ako sa harap naming bahay at dito sa paligid ko isa yung aking mga maliit na mga bonsai materials. So, dito ako banda naghahanap kung anong matatrabaho ko ngayon na bonsai materials, which is itong isang bugtae. Nandito sa harap ko yun, ito ang naisipan kong tatrabahoin ngayon at saka isi-share sa inyo. Tapos itong dito sa harap ko, which is my red picos na nalingsing na siya, so natutuwa ako. Tapos pula yung salingsing niya. So gagawin ko ito, alam ko na buhay na ito, tanggalin yung mga unusual na mga dahon na lumalabas kahit saan para doon ko siya padahonin yung sanga nga dapat diyan siya maganda. So ito yung aking red picos. So yung last sinasabi ko hintayin kong maglabas dito ng shoot. Tapos yun ang palakihin ko. So iiwan ko ito na shoot. Pero na. So iiwan ko ito. Tapos tanggalin itong iba. Dito naman, yan, ito nagsalingsing siya, so dito kukunin. Tapos dito tanggalin yan. Tapos may marami pa dito sa baba. So nahirapan ako, hawak ko pa yung camera. Tapos may mga shoot na tinatanggal ko. Sinsya na po sa camera ko, blurry siya. Auto-focus kasi ito. So dito yung last. Yan. So may lumabas na shot. So yan ang pabayaan ko dito. Tanggalin ko ito. Saka dito. Then dito dapat dito siya lumabas. So dito man sa bandang dito. So tanggalin ko ito. So yun na ang aking red picos. Then dito itong bugtae na ito ang tatrabahuin ko. But bago ko ito ilipat doon sa upuan or doon sa ako magtatrabaho, punta muna ako doon sa likuran kasi i-share ko din sa inyo yung sea grapes ko. Kasi konti lang yung nagkaroon ng sea grapes dito sa aming lugar. So puntahan natin. So dito na banda, may iba na naman ako mga bonsai materials. Sweet dito yung sea grapes ko. Tapos may mga nakapila pa rin dito papunta doon sa mga bonsai materials. So kaya nilagay ko yung camera sa mali para makita ninyo na. At saka nagtitesting ako kung gaano kalayo yung maabot ng aking wireless microphone. So dito ito yung mga sea grapes ko. Ang dahon niya hindi lumiliit, lumalaki. Tapos mahirap event ito. Kaya ang ginagawa ko is gupit na lang. Ito ang sea grapes ko. Ang gawin ko na muna dito para kumapal itong dahon. Kahit hindi lumiliit itong dahon niya, itong ang sea grapes i-depulit ko na lang. Tignan ko lang kung ano mangyari. Kasi ang nakaganda dito na kung ma-prosper ito or mag-success itong bonsai materials sobrang kapal yung niya dahon, tapos hindi basta malarag, hindi mga tangtang bitaw ng mga donut dayon. So yan ang kaganda niya, kaya lang mahirap magpaliit. So ang dali lang, ito na, malapit na ako matapos magtanggal nitong mga dahon ng sea grapes. So kaya ako napilitan na magkaroon ng bonsai or bonsai materials na sea grapes kasi wala akong nakita na mga Pilipino gumagawa nito. Mostly is mga foreigner ang nabubonsai. So ayan, tapos na siya. Tapos pakita ko sa inyo yung ibang bonsai materials ko dito na kaunti lang, siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mga 11 lang. So pag after that magsimula na ako doon after dito, magsimula na ako sa aking bonsai. Doon yung sinabi kong bugtae, yung sea grapes, yung laki yung na punuan. Yan ang sea grapes ko. Wala sa lugar, hindi ko
ano to, ma-event o ma-record. Trinay ko dito nga lagyan ng wire pero magkuhan siya kanang kahit kay event. So ito, nakuha namin ito sa Bindoy. Shower, flower, puti yan. Pero maganda gawing bonsai. Tapos dito na naman is may Barbados cherries. Then Tugas Bato, another Barbados cherries. Then that is a miniature na kasoy. Then acacia. Then this is Nara. Yun, pula o kuhan siya. Yung duga. Pinutol ko para malimpyo gamay. Then we have here the sampalok. Yan. Then we have another acacia here. Then wild lemon. Then of course yung bonsai materials na red picos. So punta na tayo doon sa front sa harap ng bahay namin para magsimula na tayo doon sa bugtae ko. Ito yung daanan ko itong ko. Tignan mo yung bantam chicken ko. Nagbirig-birig siya sa sa silky na manik. So that is my bantam chicken. Ito ang paborito kong chicken. Kukunin ko nakatakas sa kanyang tali kaya nandito. So punta na ako doon. So dito na tayo magsimula na tong gupitan itong bugtae. So nagpalit ako ng damit kasi na natilasan ko na may maraming sa Tagalog yan, higad. May maraming higad na dumadapo sa damit ko. Dumaan ako doon sa likod. Maraming damo. So ito nilansang. Ang gawin ko nito is i-shape mo na tapos tanggalin yung para maporma. Then after that is hilain ko ito. Or hilain muna bago i-shape para maporma siya, para din maging maiksi kasi sobrang tangkad, yangkaw. So kuha muna ako ng wire. Try ko maging maiksi itong video. Lagay tayo dito ng base. Tapos so ito na, natanggalan ko ng mga dahon. Tapos nalagyan ko na ng mga banting na wire. So ito ang ginagawa ko nito, ito ang old style of making bonsai. Wala siyang wirings, dahil puro hila-hila. Ibantingan lang. So pasensya na ho, hindi na ko naubos itong lahat na dahon. Kasi nagupit-gupit pa ako kanina, tapos ang dali lang palang tanggalan ng dahon, bunuton raman di ay. So itong portion kasi nabakante diri nga side. So may isa nga dito na maliit, hindi ko pinutulan ng dahon kasi gusto ko itong palakihin itong sangaha. So just hope na hindi ito mamatay. And ito lang ang masishare ko sa inyo. This is my formal upright bugtae bonsai materials. So tapos na. So ito lang ang sinishare ko sa inyo kasi madali ramang buhaton. So matagal na ito sa akin, kaya lang ang taas ng proseso bago tayo makaganito na mga sanga. Kasi ang mangyari dati is tuod ito. Ibang hinukay ko tapos mataas man siya, pinutol ko hanggang dito. Naghihintay ako ng may mga sanga siya ditong lumalabas. So ito ang mga sangang lumalabas sa kanya. So hindi nagka-proportion, walang
hindi nagkabalanse. Kaya ang ginagawa ko, ginaganito ko na lang ang forma niya. So for this afternoon na, ito lang masishare ko sa inyo. Hopefully my video is nice and may makakagusto. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice afternoon. Bye-bye. So yun ang itsura. Just walk maganda.